Magandang araw mga ka-good news. Ang ating bibigyang reaksyon sa araw na ito ay tungkol sa video ni PMC. Kudos to PMC at permission to use your video para sa ating reaksyon. Ang titulo nito ay tungkol sa New World Order. Ano nga ba itong New World Order na ito? Or NO? Atin pakinggan si PMC. New World Order, katagang dati nang binibigkas ng mga nagnanasang baguhin ang ikot ng pangdaigdigang kaayusan. Kasalukuyang sistema kung saan ang kanluran ang namumuna. Inaasam ng ilang bansa ang pagbabagong babaligtad sa ikot ng mundo na pinaniniwala ang matatamo lamang kung magaganap ang isang napakalaking pandaigdigang giyera at Ito ang nakakagimbal at nakakagulat dahil ang ating pansamantala or kasalukuyang order ay itong World Order ng Amerika or ng kanluran, mga taga-norte. Ang bansang United Kingdom, ang bansang Amerika, Australia at iba pang allied countries ng Amerika ang siyang nag-set up or gumagawa nitong kasalukuyan nating World Order. Ngunit sa kabilang dako, sa kabilang panig, kung ihahambing natin ito sa araw, mayroong gabi, mayroong araw. So kung sabihin natin na ang Amerika at ang kanyang kaalyado ay ang araw, mayroon ding gabi na puwersa. Ito yung Russia, China, India, South Africa, Korea, at iba pang kapanalig ng bansang Russia. At sila ay meron ding layunin na gusto nilang ipatupad ang kanilang sinasabing New World Order. At matamo lamang ito kapag nagkaroon ng giyera at kung sino man ang manalo ang siyang magtatag muli ng sinasabi nilang The New World Order. Atin pagpatuloy ang panood ng bidyong ito. papataob sa status quo. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ikinababahala ng marami ang tumitibay na ugnayan ngayon ng nuclear world powers ng Russia at North Korea. Ang pinaniniwala ang magsisimula ng New World Order. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Totoo nga ba itong mangyayari ngayon na tambalan or parang partnership ng North Korea at ng Russia, which is sa kabilang panig ang Russia ang pinakabida while sa kabilang panig naman Amerika ang pinakabida. Kaya saan ka ba papanig nito, mga ka-good news? Sa New World Order ba na gagawin pa o itong order ngayon na ating kinagisnan? Ating panoorin muli si PMC sa Maraming bansa ang hindi sang-ayon sa mga nangyayari ngayon, hinggil sa politika, sa militar at sa ekonomiya. Lumabas ang boses ng mga tumututol sa ginagawa ng Israel sa Gaza Strip. Subalit dahil sa kapangyarihan ng Estado, kahit ang gitnang silangan ay hindi ito mapahinto. Tapos, ang sitwasyon sa Taiwan, hindi maisulong ng mga komunista ang balak nitong pagsanib sa mainland China dahil nasa likod ng isla ang alyansa ng mga taga-kanluran. Ganon din naman ang sitwasyon sa Ukraine. Ang pagtulong ng mga taga-Europa ay humahadlang sa pagtapos dito ng Russia. Sa makatuwid, marami ang nagsasabi na kung wala ang alyansa ng Amerika at Britanya, siguradong tapos na ang mga labanan. tama nga at saan ka ba papanig dito, mga ka-good news? Sa kabila o sa taga-kanluran? Isipin nyo ng mabuti kung saan napanig ang mas maganda, maganda ang layunin, makadiyos, at
totoong merong paniniwala sa Diyos at magandang layunin para sa humanidad. Kung napansin natin ngayon ay lalong lumala ang mga giyera sa Russia, Ukraine, giyera sa Middle East ng Israel at Hamas at nagkagulo-gulo na doon, giyera sa Red Sea. At ang matindi ngayon ay itong giyera na pinipredict na mangyayari dito sa ating battleground ng China and Philippines, ang West Philippine Sea, kasama na diyan ang giyera ng China para sa Taiwan at Japan. Kaya kung mangyayari ito, at kung mananalo man ang puwersa ng China at Russia, talagang magbago na ang ating world order. Ano ba kaya ang babaguhin nila? Una ditong babaguhin nila ay ang currency, yung tinatawag na BRICS. So ang dollars ay hindi na yan mamayagpag, hindi nagagamitin ang dollars kasi ang dollars yan ay currency ng Amerika o mga taga-kanluran. Atin muli panoorin ang mga narito sa video ni PMC. Ilan lamang ito sa mga rehiyong mayroong alitan o nagbabantang digmaan. Sabihin na natin na ang dahilan ay politika, ekonomiya o impluensya. May isang common denominator ang mga ito o may isang pagkakahawig. Ang kapangyarihan ng mga taga-kanluran sa pangunguna ng dalawang bansa, ang Estados Unidos at ng Britanya. Kaila sa marami ng dalawang bansa ay dati nang may ugnayan. Kung tatahakin ang kasaysayan pabalik sa 17th century o mga taong 1600s, nagsimulang magtaguyod ang Britanya ng kanilang colonies o sakop na teritoryo sa ngayong Amerika at naghiwalay lamang noong nagdeklara ng independence ang Estados Unidos. Pero nagbukod man ang dalawa, hindi ito tunay na naghiwalay. Sa makatuwid, ang Amerika na ang nagsabi kung sino ang pinakamalapit nitong kasangga. Pinahayag ito mismo ng US State Department na walang mas malapit na kaalyado ang Amerika kung hindi ang Britanya. Ayon sa pahayag, mula noong taong 1785, ang dalawang bansa ay nagtaguyod ng kanilang relasyon. Sa UN Security Council, pareho silang miyembro. Sila din ang kasama sa pagbuo ng NATO, kasama sa nagtaguyod ng IMF, World Bank at ng World Trade Organization. Kaya naman hanggang ngayon, kung ano ang desisyon ng Amerika ay ganun din ng Britanya at vis-a-vis, kung ano ang desisyon ng Britanya, ganun din ng Amerika. Ito dito nahihirapan ang kalabang bansa ng Amerika at Britanya o United Kingdom kasi solidong-solido ang partnership ng Amerika at UK dahil ang Amerika ay galing lang naman yan sa Britanya. Ang mga tao na nariyan sa Amerika ay kadugo ng mga taga-Britanya. Kaya hindi pwedeng maghiwalay ang mga yan kasi magkadugo nga sila. At ang dalawang yan ay malalakas na puwersa sa ating daigdig. Kasama na rin dyan ang Australia. Kasi ang Australia ay galing din yan sa UK. Magkadugo din sila. Ngayon kung puntahan natin ng Israel. Ang Israel ay meron siyang mga kasamang tribo sa kanyang history. Kaya hindi nag-iisa ang Israel sa Middle East. Kagaya na lamang ng Saudi Arabia. Pinaniniwalaan na ang Saudi Arabia ay isa sa tribo ng Israel noong kapanahunan pa ni Noah. Kaya ang Saudi Arabia ay tumutulong yan sa Israel ng palihim. Kasi magkadugo ang dalawang yan. Kaya hindi pwedeng matalo ang Israel dahil nandyan ang pinakamalakas na bansa sa Middle East na tahimik lamang pero napakaraming resources. Yan ang Saudi Arabia. Kaya tama si PMC, shout out kay PMC at sa hindi pa nakapag-subscribe sa kanyang channel, subscribe nyo rin at huwag nyong kalimutan i-subscribe din ang channel ko
para palagi kayong updated sa mga ganitong videos. Ngayon, balikan natin ang geopolitics na nangyayari ngayon. Digmaan ito for superiority of power. Dito malalaman natin kung sino talaga ang pinakamalakas, pinakamayaman, at makapangyarihang bansa sa buong mundo. Ang Amerika ba? O ang nag-ambisyong Russia na siyang mamumuno sa buong mundo? Ito na ngayon ang sinasabing the New World Order, kung mangyayaring magapi ang Amerika at Britanya nitong grupong nasa bandang kaliwa. Di mo ba napapansin sa mga labanan ang madalas na magkasama ay ang dalawa? Ang pangunguna ng Amerika at Britanya sa politika, sa ekonomiya, lalo na sa mga labanan, ay ang pinaniniwalaan ng marami na status quo ngayon, o ang current state of world affairs, o ang kasalukuyang sistema ng daigdig. Kaya palaging maririnig ngayon sa labanan sa Red Sea, sinong dalawang bansang nangunguna laban sa mga Houthis? Sa giriya ng Taiwan at China, sinong dalawang bansa ang unang nagpadala ng mga barko sa WPS? Pati sa labanan ng Gitnang Silangan, sinong dalawang bansa ang palaging kasama sa balita? Walang iba kung hindi ang Britanya at Amerika. Yan ang magandang punto ni PMC. Ang dalawang bansa na yan ang palaging nasa entablado on the world center stage. Kahit saang gulo, kahit saang panig ng mundo na mayroong gulo, ay nandyan talaga sila. Ngayon, sabi ni Biden, kung walang mag-care or walang lalaban para sa isang bansa na inaapi, katulad ng Pilipinas, inaapi ng Taiwan, inaapi ng Ukraine, inaapi, at ng Israel na lalong inaapi sa Middle East. Kung walang magsilbing Big Brother, sino pa? Kaya tama doon si Biden. Ngayon, kung walang ganyan, walang Big Brother, walang Uncle Sam, ay sinong tutulong sa atin? Yan ang unang tanong. Magiging one world government na tayo. Ang Russia na ang mamumuno o ang China, papayag ba kayo ng ganyan? Mga ka-good news, na one world government na tayo. Yan ang new order. Pero malayong mangyari yan, kasi hindi pwedeng China din ang mamumuno, hindi rin pwedeng Russia, at lalong hindi pwedeng North Korea, kasi ang mga taong yan ay nagpataasan ng kanilang ego. Kaya ang mangyayari sa katapusan ng mundo ay very catastrophic. Itong prediction na nuclear war talaga. At dyan malalaman natin kung sino talagang pinaka-powerful, pinakamagaling, pinakamayaman, pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Pero sa aking opinion, battle-tested ang Amerika. Imagine niyo World War II, Amerika pa rin ang nagiging big brother ng Pilipinas at ng buong mundo dahil sa kanilang paniniwala ng peace, prosperity sa buong sanlibutan. At hindi lang yan, ayon sa Biblia, the Ark of the Covenant ay dinala papuntang west. At ayon sa mga conspiracy theory, ito'y ibinaon diyan sa White House sa Washington DC. Kaya ang Amerika ay parang Israel na rin yan, na may nagprotektang power, unseen power na hindi natin nakikita. Kaya ay kinababahala ng kanluran ang patuloy na pagtibay sa ugnayan ng dalawang nuclear powers ng Russia at North Korea. Subalit sa kabila nito, may mga umaasa pa rin na hindi na magbabago ang kasalukuyang sistema. Dahil raw kung magkakaroon man ng World War, ito ay isang nuclear war kung saan maaaring walang makaligtas ni isa sa mga superpowers. Kung magkakaganon, walang mangunguna sa New World Order.
At hanggang dito lang ang ating episode tungkol sa The New World Order. Papayag ba kayo na mabago ang ating order sa buong mundo o manatili ito? Hanggang sa muli, subscribe the channel kung nagustuhan niyo ang ating mga videos. Paalam!